Samahan niyo pa rin po ako sa kalat po ng mga gawa. Huwag po kayong mag-alala, malapit na pong matapos. Siguro mga December, tapos na to. Acts chapter 21. Acts chapter 21. Doon po tayo magsisimula ang ating pagbabasa. Verse 1. And when we had parted from them and set sail, we came by a straight course to Kos, and the next day to Rhodes, and from there to Patara. And having found a ship crossing to Phoenicia, we went aboard and set sail. When we had come in sight of Cyprus, leaving it on the left, we sailed to Syria and landed at Tyre. For there the ship was to unload its cargo. And having sought out the disciples, we stayed there for 7 days, and through the Spirit they were telling Paul not to go to Jerusalem. When our days there were ended, we departed and went on our journey, and they all with wives and children accompanied us until we were outside the city. And kneeling down in the beach, we prayed and said farewell to one another. Then we went on board the ship, and they returned home. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay patuloy na lumalapit. Humihiling kami ng tulong habang aaralin po namin ang inyong katotohanan. Bigyan pong paglilinaw ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso, upang sa gayon sa bawat pagtalakay at pag-aaral namin ng inyong mga salita, patuloy kaming matuto't mahubog at lumakad po kami ng ayon sa inyong mga salita. Maging kahalintulad nawa namin ang mga desisyon hakbangin ng mga mananampalataya ng una, so that we could serve you and glorify you at magawa ang inyong kalooban sa aming mga buhay. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Hindi ko alam how to do chapter 21 hanggang verse 16. Yun po yung aking subject na gustong talakayin. Nagpalit po ako ng outline. Yung nagawa ko in the past days, pinalitan ko kaninang umaga. Di ko alam kung tama yung nauna ko naisip. I think it's not appropriate. Kaya nagpalit po ako ng outline. Okay, ito po yung pag-uusapan po natin. Standing strong. Yun po yung title natin, Standing Strong. Ang verse 1 hanggang verse 12, the reminders. Ang verse 13 to verse 16, the responses. The reminders and the responses. As I move on po sa pag-aaral po ng salita ng Diyos sa Acts 21, verse 1 hanggang verse 16, makikita po natin bakit yan ang aking mga nilagay. Ulitin ko po, standing strong, that is in Acts 21, verse 1 hanggang verse 16. Ang verse 1 to 12, the reminders. Ang verse 13 hanggang verse 16, the responses. Bakit standing strong? At sasabihin natin, Pastor, it's simply a travel. Maglalakbay lang sila. Yan lang sana ang aking title. Sail to Jerusalem. Yan lang po yung aking title sana. At nahahati lang yan. Kung ESV po ang gamit nyo, I simply divided the passage to verse 1 to 6.
travel through sea, and then 7 to 16 is travel through land. Kaya lang, yung parte pa ng 7 ay nasa sea pa rin sila at wala sila sa land. Kaya nag-decide po ako to change the outline. Why stand strong? Meron na ba kayong mga na-desisyon sa inyong pananampalataya that you will serve the Lord sa paraan na sinabi sa inyo o naisip nyo, ito yung tama? Lord, gagawin ko to. Gagawin ko to for your glory kung ito ang inyong kalooban. Meron bang ganon? Ang tanong is, did we fulfill that promise? Ginawa ba natin yun? Mula ngayon, maglilingkod ako. And whatever it takes, I will serve. Tinuloy niyo ba yung... Pwedeng nagsabi kayo when you are bata sa pananampalataya, whether you're old in the faith, kapag pinag-usapan natin siya ngayon, ginawa mo ba siya? Tinupad mo ba yung pangako na yun na gagawin mo whatever it takes? Ito po yung mahirap kay Apostle Paul. Hindi to simply na pinangako niya. Ito yung gustong mangyari ng Diyos sa kanya, na kailangan siyang pumunta ng Jerusalem. At nung nag-commit si Paul na gagawin po yun, na pupunta siya ng Jerusalem, he stands strong sa kanyang commitment, whatever it takes. As he traveled sa kanilang paglalakbay from meeting with Ephesian elders and leaders, nag-meet sila, and then mula doon, maglalakbay na si Paul papunta ng Jerusalem. Sa kanyang paglalakbay, mga kapatid, mayroong mga reminders sa kanya, ito ang mangyayari sa iyo. Back off. But Paul stands strong sa kanyang pangako. Tingnan po natin as we move on. A simple passage with a strong message para po sa marami. Sabi na, and when, verse 1, chapter 21, verse 1, and when we had parted from them and set sail, we came by a straight course to Kos, and the next day to Rhodes, and from there to Patara. Kapag tinitingnan niyo po yung mapa sa likod, kung yung mga Bibles po ninyo walang mapa, ang Google nakakatulong po doon. I-search na lang po ninyo, Paul's Third Missionary Journey. O dili kaya, hanapin po ninyo Paul going back to Jerusalem o si Pablo pupunta sa Jerusalem. I-click niyo po yan sa Google at ibibigay niya sa inyo yung mapa na meron. Nakalagay po yung mga names na po na to, no? Mga lugar. Nasa Turkey sila, sa gilid ng Turkey, sa merong lugar na kung saan makakasakay sila ng barko. Okay? Kaya po yung ginamit ng ESV is set sail, nagbarko po sila. Mukhang yung barko na sinakyan nila papunta ng Kos, and the next day to Rhodes, at nakarating po sila ng Patara. Mukhang maliit na barko po ito. Ibig sabihin, dahil maliit po yung barko, they have to transfer at sasakay pa sila ng isa pang barko. But mga island po ito, yung Kos Island po yan, yung Rhodes ay island din, kung Rhodes ang gusto nyo, it's a Rhodes. Island po yan na meron silang pantalan na pwede silang dumaong po yung barko. Ano po, they could say, bababa sila doon, tapos lilipat sila ulit, tapos nakasakay sila papunta sa Kos, tapos sakay sila ulit, nakarating sila ng Rhodes, tapos nakarating sila ng Patara. Sa Patara, ito na po yung nakadikit mismo sa Turkey. Okay? Asia Minor, kung tawagin po sa panahon po ng pagkasulat dito. And having found a ship crossing to Phoenicia,
magkocross po sila sa Mediterranean Sea from Turkey, tapos pupunta na po yun sa Syria. Yan na naman, yung mapa natin sa likod, no? Pag wala pong mapa, ulitin ko, you can go, pwede niyo po itong gawin sa gulo-gulo o sa Google. At makikita niyo po yung mapa na nandoon. Okay, kung meron po, it's good to look at. And we went aboard and set sail. Verse 3, and when he had come in sight of Cyprus, leaving it on the left, we sailed to Syria and landed at Tyre. Familiar po ang Tyre. Kahit po sa panahon ng Panginoong Jesucristo, nababanggit po yon Tyre. Taas po yan ng Galilea. Kaya hindi yan Galilea, no? Parte po yan ng Lebanon sa taas. Okay, tapos Syria doon sa pinakataas. But noon, magkasama pa yan. Okay, nagland sila sa Tyre, and from there, the ship was to unload its cargo. Okay, nakarating sila ng Tyre, tapos nagdiskarga sila ng mga gamit. Pastor, matagal? Mukhang matagal. Okay. Mukhang matagal po yung pagdaong po nila doon sa barko. How did we know? Verse 4, and having sought out the disciples, we stayed there for 7 days. The 7 days, nagdidiskarga po yung barko, tapos magbabiyahe po siya uli. Kita niyo po, yung parang na-imagine lang po natin yung istorya. Ito yung maganda. Una nilang hinanap ay yung mga kapatiran nila sa pananampalataya. Sana ganun pa rin ngayon, ano? Alam niyo yun? Sana ganun pa din. Pagka may concern ka sa isang lugar na hindi ka familiar, and then you look for disciples o mga mananampalataya, Christian church that you could fellowship with. Ngayon, sa dami ng mga churches na nabuo sa balat ng lupa, hindi mo na alam, ito ba ay Christian church? Ito ba ay hindi simbahan ba ito ng Kristiyano o anong relihiyon? Ito ba ay kulto o etc. etc. Kaya nung April, nagturo kami sa Dagupan City, and ang hinahanap namin simbahan, ang pangalan ay Multitudes Church. Sabi ni Pastor Lito, alam mo ba to? Hindi ko alam ang Multitude Church. Alam ko yung lugar. Okay? Alam ko yung kalsada na yan. Pag di natin nahanap at nahihirapan tayo, tatawagin na natin yung mga taga-Dagupan. Sabi ko, pero alam ko yung lugar at makakarating tayo dyan. Basta huwag tayo papasok doon sa loob ng traffic ng Dagupan. At nahanap naman namin. Pagdating sa loob, nagre-rent sila ng maliit na lugar. Hindi maliit yun, mas malaki pa dito. Kaya lang madilim yung area, tapos may kurtina kagaya sa atin. Hindi po kasing liwanag na maliwanag na ganito. But good enough kahit para makapagbasa din naman po sa loob. Di namin alam whether yung church is Pentecostal, but nandun po sila at nag-aaral at nagamit po yung area para sa pagtuturo ng Bible League. Ganun po kahirap yun, ano? Pagpunta ka sa lugar, is it a Christian church? Sana ganun lang hinahanap ngayon. Christian church ba yung hinahanap ko? Christian church ba itong group na to? Ito ba ay Christian church? Hindi na eh. Yung church ba is Baptist? Ito ba ay Pentecostal? Itong simbahan ba to evangelical? Nagtuturo, nag-aaral ba ito ng katotohanan, etc., etc. Sila hindi ganun. They went for the disciples. Of course, wala pa mga groups o denomination. Mga mananampalataya kay Jesus Christ lang, mga Hudyo o mga pagano ang meron. Pero ngayon, in Christendom, naggulo-gulo na sila. Pero ito po yung nangyari. Ito yung isa sa mga reminder na dumating, paalala kay Apostol Pablo kung ano ang gagawin po. Sabi na sa verse 4, and having sought out the disciples, we stayed there for 7 days. Pinagtatalunan, Pastor, nagturo ba si Paul sa kanila, sa mga disciples? Siguro, nagturo siya. The Bible is silent. Pero sa nature ni Apostol Pablo, mukhang magtuturo yan. Hindi mapipigilan ng kanyang sarili not to teach. Pero wag na natin pagtalunan. Nagturo siya at hindi. The Bible is silent. But one thing is sure, yung nakalagay na sa next line. And through the Spirit, they were telling Paul not to go to Jerusalem.
Ang hirap ano. Si Pablo ay pinapupunta sa Jerusalem. And here comes the believers, moved by the Spirit. Sinasabihan si Apostol Pablo, do not go to Jerusalem. Pinipigilan ba siya? Actually, nire-remind lang siya, huwag ka na pumunta, Paul. Alam niyo bakit? Makukulong siya sa Jerusalem. Sa unang parte ng ministry ni Apostle Paul, pag nakaranas siya ng persecutions, binabato siya at umaabot siya sa punto na halos ikamatay na, binubugbog, ikinukulong. But on the late, sa kanya, huling bahagi ng missionary journey ni Apostle Paul, kung mapansin po natin, iniingatan na siya ng mga mananampalataya. Hindi siya basta tina-allow to be persecuted. Persecute, but they will try to protect the best they could. Kahit na sila yung ma-persecute, sila yung maparusahan, they will stand para sa kanya and protect him. And this time, alam nila si Paul, pagdating sa Jerusalem, posible ikamatay niya to. Posible, di na rin siya makakapag-ministeryo. Pero now, goal ni Paul, go back in Jerusalem and go to Rome. Kung sisimplify natin yung istorya ni Paul, kung ako si Paul, gusto ko rin palang makarating sa Rome. Nasa Pilipay na ako eh. Kung nakatingin kayo sa mapa ng Pilipay, konting-konti na lang, Rome na yon. Konting-konti na lang, makakarating siya sa Rome. But ito yung gusto ng Diyos. He has to go back to Jerusalem. Ngayon, pinapaalalahan na siya, Paul, wag na. Alam niyo, meron kang ministry na gustong gawin at alam mo kalooban ng Diyos and hindrance comes. Will you back off? Alam mo, si William Carey, hindi madali ang ministry. Pag pinapanood ko si William Carey, sabi ko, ang hirap naman ng kanyang gagawin. Sabi ni William Carey, yung burden sa puso ko ay sobrang bigat. Pinapupunta ako ng Diyos sa India. Hayaan niyo ako na pumunta. They supported him kahit papaano. Sabi nung kaibigan niya, magtinda tayo ng gunting. Mabili yon kasi wala pang gunting. Pagdating nila sa India, nung magbebenta na sila, ilang tao ay nagtitinda ng gunting ng mga Indiano. Sabi mo, walang gunting. Dami nilang gunting. Nagtatawaran sila, ibebenta nila sa kanila na mas mura. Sabi nila, gawa ito ng Europe. Gawa din ng Europe yung sa amin eh. Tapos mas mahal pa sa inyo. Pares dan man tayo, gawang Europe din yung sa amin. Sabi ng mga Indiano. So matotal, wala silang pera after that. Binenta nila yung gunting nila ng mas mura para magkapera sila. Then namatay yung anak niya, namatay din yung wife. Will you back off? Alam niyo, mga ganon, na sabi ko, kung ako kaya, will I continue or will I stop? Nagagawin yung mga bagay. Kaya ito mga kapatid, he has choice. Meron siyang choice dito. Mga kapatid, tingnan niyo mabuti yung pagkakali niya na. Kapag ESV po, English Standard Version ang gamit niyo, yung Spirit, hindi po yan small letter, it's capital. Capital letter yung ginamit. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu mismo ang nag-work sa puso ng mga disciples to tell Paul not to go to Jerusalem. Paul, don't go. Merong ibang paraan, di ba? Why don't we go to the easiest way? Kung ito sabihin na natin, Pastor, galing siya ng Turkey. Yes. Pag tumawid po ng dagat yon, Macedonia po yon. Macedonia ay lugar ng Pilipay. Sa Pilipay,
Kung meron itong membro na lalaki mula sa Pilipay, ganito po kabigat ang Pilipay. Ang lugar ng Pilipos, mga kapatid, ay lugar ito ng retired soldiers ng Rome. Ang tawag dito ay small Rome. Kung anong batas sa Rome, yun din po yung batas sa Pilipos. Kaya yung mga tao doon sa lugar po ng Pilipos, mayayabang. Huwag niyo sabihin, Pastor, Corinto, wala sa Pilipos po yun. Pilipos, maliit na bayan kami ng Rome. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit yung humility na subject na take up sa aklat ng Philippians. Dahil mayayabang mga yun. Kahit ang mapagbigay yun, mayayabang. Bakit? Mga retired soldiers karamihan dyan. Tapos wala silang tax. Can you imagine? Saan ka makakakitang bayan? Wala silang tax sa Rome. Tax sa bahay, sa lupa, at wala silang personal tax. Yung buong sweldo nila sa kanila. Walang land tax, walang amilyar, walang 20% tax, walang VAT, wala pa palang VAT. No? Ba't wala silang tax? Ganun kayayabang yun. Ngayon, kung merong naging mananampalataya doon na mga lalaki, don't you think so that they can protect Paul? They can. Tatawid ka Macedonia and then you go to Rome. Ang bilis, diba? Roman citizen yan, lalo ng mayabang. No, Hudyo na Roman citizen, may barkada ka na mga Philippian believers, dating mga retired soldiers, why not? Baka akala niyo, Pastor, hindi nagagamit yan. Alam, minsan abusive po ako when I go to principals. Pag magdadala ako ng letter, isa sa mga nagpapagaan ng loob ng principal maliban sa magtuturo ng salita ng Diyos. Of course, malaki na po yun. Sasabihin po namin yung mga kakilala namin. Hindi ko po tinatanggi sa mga may kakilala ng mga principal, binabanggit ko po yung pangalan nyo. Tapos biglang gagano yung mukha sa akin. Kilala nyo pala, ka-member nyo pala yung ganyan. Ayaw po. Ang masakit teacher ko yan, sabi niya. Kaibigan ko, hindi mo madali. Kung ako si Paul at ako nandito, madali na to. Why don't we just go to Rome? It's easiest way. Walang persecution kamukha ng inaasahan pagdating niya ng Jerusalem. Kahit yung naintindihan natin itong mga mananampalataya doon sa Tyre, Paul, wag na Paul. Why don't you stay here? Dito na lang. Pero ito pa rin nangyari in verse 5. When our days there were ended, we departed and went on our journey. And they all with their wives and children accompanied us until we were outside the city. And kneeling down on the beach, we prayed and said farewell to one another. Then we went on board the ship. And they returned home. Ano na lang ang ginawa nila, mga kapatid? Ito na lang yung pwede nilang gawin. Is to pray for Paul and the ministry. Baka sa'yo, basta pinabibigat mo. Mga kapatid, ito yun. Sinabi ng Diyos, Paul will go to Jerusalem and suffer and go to Rome. Sabi ng Spirit, pwede kang hindi tumuloy. Yung reminders dito, hindi ito itong simpleng linya na simply protecting Paul. It's the Spirit Himself. Ito rin yung Spirit na nagsabi, set aside Barnabas and Paul because they will do the ministry for me. The same Spirit na nagsabi, pwede kang hindi tumuloy. Pwede Paul, pwede kang hindi tumuloy. Ganon din yung puso ng mga mananampalataya. Paul, wag ka nang tumuloy. But still, nakapagbayad na sila ng pagsakay sa Tyre at biyahe sila ulit. Verse 7. And we had finished the voyage from Tyre. We arrived at Ptolemais. Pababa po yun. Tyre tapos bababa. Kaya pagka nakita niyo yung Paul's missionary journey or Paul's travel to Jerusalem, makita niyo po yan, pababa sila doon.
Okay? And we greeted the brothers and stayed with them for one day. Pinakamabilis, ano? On the next day, we departed and came to Caesarea. Baba naman sila ulit. And we entered the house of Philip the evangelist. Ang maganda rito, specific si Dr. Lucas about Philip, who was one of the 7. Isa siya doon sa mga 7 diacons o servants na binanggit sa chapter 6. Ito rin yung nag-evangelize sa Ethiopian eunuch. Kaya ito po yun, yung Philip na to. Ito yun, yung nandun sa Acts 6. Ito yung nag-evangelize ng yung eunuch na nakita niya, dinala ng spiritus o dinala si Philip dun sa isang karwahe para kausapin yung isang eunuch at ma-evangelize. At sabi ng mga Africa ng kanilang kaligtasan ay hindi dinala ng Amerikano o ng mga Western people, but si Philip daw ang nagdala dahil dun sa eunuch na evangelize ni Apostle o ni Philip the evangelist. And then may anak si Philip. Sabi niya, who was one of the 7, and we stayed with him. He had 4 unmarried daughters. Sa ibang salin po yan, virgin daughters, who prophesied. Ano kaya sinabi? O malamang-lamang, ano naman yung prophecy patungkol kay Paul? Go to Jerusalem and be persecuted. Verse 10. While we were staying for many days, a prophet named Agabus came down from Judea. Before I continue, yung 4 virgin daughters po ni Philip ay nag-prophesy. Nag-prophesy sila ng mga bagay na darating, not about Christ. Ang Old Testament prophets ay nagsasabi not simply of the future, but sinasabi nila ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. And this time, yung mga prophets na to, ang sinasabi nila what will happen to Paul. Ang isa sa kanila, ang pangalan ay Agabus. Okay, maliban sa 4 virgin daughters of Philip, meron pang isa, si Agabus. And coming to us, he took Paul's belt and bound his own feet and hands and said, thus says the Holy Spirit, this is how the Jew at Jerusalem will bind the man who owns this belt and deliver him into the hands of the Gentiles. Mga kapatid, huwag nang isipin yung belt kamukha ng belt ng lalaki, no, na leather, tapos pastor, paano itatali naman yung kamay tsaka yung paa niya? Mukhang tali nga yung ginamit. Okay? Good enough para itali po yung kamay at paa. Pero ano yung prophecy? Yung may-ari ng belt at pinagkuhanan si Paul, itatali yung kamay at itatali daw yung kanyang paa. Kung ikaw si Paul, balik na naman ako kay Paul. Kung ikaw si Paul, gusto mo pa ba to do the ministry? Ang mga mananampalataya, minsan konting, alam mo yun, konting hindrance lang, ayaw na sa ministry. Ayoko na. Mga kapatid, tinali ka na ba ng paat kamay para pinersecute ka na ba na parang ganito at ayaw mo na ang ministry? Ay, maarte na yung mga born again, konting pagod, ayaw ka na, ala sa sakyan. Ayaw ka na sa ministry, we won't walk. Sabi nung kaibigan kong pastor, nung bago ako pa-WhatsApp pananampalataya, I walk from Urbistondo to Mangatarem para lang mag-Bible study. Musta kapatid? Will you do that? Kamukha niya. Tinatawid ko yun. Sabi, di ko alam anong itsura nun kung may tulay o wala. Mamaya tanong po natin sa maraming edad kung
Wala daw sasakyan from Orbis to mga Tarem. Ngayon may tricycle na, no, na pwede ka sumakay. Sabi na, naglalakad ako mula Orbis kasi walang sasakyan pa mga Tarem. Kailangan ko lakarin yun hanggang makarating ako sa mga Tarem and do my Bible study. Mga born again, medyo masakit ang ulo ko, di na ako mag-church. Masakit, medyo masakit. Medyo masakit pa lang, masama yung pagkaramdam ko. Kapag tinagalog natin yun, bad feeling lang eh. Ayoko na din ako mag-church kasi meron mga ganito. Ang kapatid, tignan na naman, O sige, pag tumuloy ka dyan, itatali yung kamay mo at paa. Yun po yung sinasabi ni Agabus. Tapos sa ating konting lang, ayaw na natin magtuloy sa ministry. Verse 12, when we heard this, we and the people were there urged him not to go up to Jerusalem. Agoy. Mga kapatid, nandun pa siya doon pa sila sa Lebanon, that is in Tyre, and Ptolemais, sinabihan na siya, don't go. Nakarating sila ng Caesarea, nandun si Philip the Evangelist, nagpropesiya yung mga anak niyang 4 with the same idea na sinasabi ni Agabus na si Paul ay mapapersecute in Jerusalem. Ngayon, yung mga mananampalataya na nandun sa Caesarea, sabi nila, Paul, don't go. And the line they use is urge. Hindi ito sa simpleng line. Sinasabi siya, huwag ka nandun tuloy. May choice, di ba? May choice. Ito yung isa sa mga mananampalataya, minsan pag malayo yung church, ayaw na lang pumunta kasi malayo. Kasi malayo yung church, sila kayo pupunta. Dapat dyan lang sa kapitbahay. Kaya dito na lang kami sa kapitbahay mag-church. Pagka medyo malayo na, ayaw ka na kasi malayo. Mga kapatid, hindi pa naman ganito kahirap dinaranas natin. In our ministry, ang mahirap, yung nasabihan ka lang ng konti, quit na tayo sa ministry. Nung anniversary, di ako nagbibiro, parang ayoko na mag-preach. Layo-layo ng style ko doon sa preacher last Sunday. Ano siya kagaling? Pagka nakakakita kami preacher na ayoko na kaya mag-preach. Sana ganun ka kagaling mag-preach. Alam niyo gano'ng kabigat yun? Dahil sabi, Pastor, para yatang naliis ka ng landas doon. Parang ayaw mo na eh. Nalisan lang, ayoko na. Tutuloy ko pa ba yung pag-minister or let somebody who's good will do the ministry? Will he quit? Ano mo yung mga kapatid, tingnan niyo ito, no? Hindi isa ang nakausap ni Paul. May nakausap na siya sa Tyre, binawalan siya through the Spirit, wag na siyang tutuloy. Pinuntahan niya susunod ang kaibigan niyang si Philip sa Caesarea. And they stayed there. Nagpropesiya yung anak ni Philip na 4. Nagpropesiya din si Agabus. 3 na to mga kapatid. Pwede nang mag-quit. Pwede nang mag-stop. Will he stop? Saya, palagay niya will stop. Tingnan po natin yung mga tugon. Verse 13. Ito yung malupit na sagot ni Apostol Pablo. Then Paul answered. Ito yung malutong niyang sagot. What are you doing? Weeping and breaking my heart? Ano ba ito? Tutugong, will I go or will I stop?
Bago pa sila nagbiyahe, umiyak na yung mga elders ng Ephesian Church. Tama. Pagdating natin ng 21, ayos siyang patuloyin ng mga mananampalataya mula sa lupain ng Tyre. Nakikiusap sila, please don't go. Pero wala silang magawa. Kaya ano ginawa nila? Nananalangin on both end. Then narating niya sa Caesarea ang kaibigan niya si Philip. Ano sabi ng mga anak ni Philip? Don't go. Ito ang mangyayari sa'yo. And then dumating pa tong si Agabus, another prophet. 5 propeta na to, mga kapatid. Anong sabi? Ito ang mangyayari sa'yo if you go. Then yung mga mananampalataya sa Caesarea, anong sabi? Don't go. At umiiyak sila, mga kapatid. Kaya sabi ni Paul, ano ba? Ba't kayo umiiyak? Pinabibigay niya yung loob ko eh. Grabe yung tugon nito, no? Wala pa yung kima, ang kapatid. Susunod na line. For I am ready not only to be imprisoned, but even to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Grabe naman tugon na to. Ito yung gusto ng Diyos mangyari sa kanya. It was prophesied. Kaya ito yung kanyang tugon. I am ready. Tapang niya, no? Stand strong. But even to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Naalala niyo yung yung Indiano na pinatay yung pamilya niya? I have decided to follow Jesus. Namatay yung kanyang 2 anak. Sabi na, papatay namin yung asawa mo pag di mo tinalikuran si Jesus. Though no one go with me, still I will follow. At yung 3, papatayin ka namin pag hindi mo dininay si Jesus Christ. The world behind me and the cross before me. No turning back. Sana ganito yung sagot ng mga mananampalataya. Mananampalataya sa mundo, pag sinabihan mo hindi tama ang ginagawa mong ito, and they will leave the church. Ayaw ka na mag-serve dyan. Ganyan yung mga tao. Ayaw ka na mag-serve. Merong di magandang ugali sa group. Wala po kayong mahanap na simbahan na maayos lahat. Wala. Lahat tayo merong mga sistemang hindi magaganda. Pero pinagsama-sama tayo ng Diyos at sharpen irons. Alam mo yun? Kung paano pipino ang iyong ugali para sa kaluwalhatian ng Diyos, binigay yung masamang ugali na yan para maging patient ka lalo. Yung masamang ugali na yon ay bababawasin yung kasamaan niya kasi nandun ka na magsasabi sa kanya, masama ugali mo. Palagay niyo ba? Nakakita na kayo naghahasa ng, di ba, yung nakabike? Yung baliktad yung padjak ng bike. Yun yung bike na hindi sinasakyan. Pasan-pasan niya. Sabi niya, hasa. O, tapos hahasain na yung itak ninyo. Tapos may lumilipad na apoy, Ganong kasakit yun. Kahit po yung mga webless kamukha nito, pag isinasandpaper po to, pag una mo isa-sandpaper yung kahoy, we don't use yung manipis na parang pinong-pino yung sandpaper. Hindi ganoon ang ginagamit. Pag unang lilihain mo yung kahoy, you use grain zero. Alam mo ibig sabihin ng grain zero? Para ito na papel, linagyan mo siya ng
buhangin, tapos yun ay kikis-kis. Ganong kabangis po yun. Pag nabarnisan na siya, doon walang gagamitin ng manipis. Kaya pag sinabi natin, Pastor, iron sharpen iron, sayon sa Proverbs, mga kapatid, para pumino ang iyong sistema at pananampalataya, masakit na proseso yun. Si Paul, sinasabi niya, you're a hindrance. Kaya pag sinabi natin, di napansin, bakit tayo magkakasama dito? Di naman tayo magkakapit bahay. Magkakaiba pa tayo ng system sa buhay, pero tayo pinagsama-sama ng Diyos so that we could sharpen one another, maging pino tayo and be useful for the kingdom. Hindi, Pastor, gusto ko lang yung kaparehas ko lang na paano ka pipino kung pare-parehas lang tayo? Paano tayo marirefine as believers and be used in the kingdom? Kaya, ulitin ko, kumusta na yung pinangako natin, Panginoon, gagawin ko to? Natupad mo ba at gagawa ka pa ba for the kingdom of God? So, gusto ko comfort zone lang, dito lang. Kailangan tayo lahat mag-progress, mga kapatid, sa pananampalataya. Napag-usapan namin sa men's devotion kahapon. Sabi ko, 53 na ako. Tapos meron na magiging 55 o 56. Tapos merong magiging 60. Sino susunod? Who will help the church? Teaching ministry. Bahala na, Pastor. Bahala na si Batman. Sabihin natin, Pastor, God will provide. Namatay na po yung pinrovide ng Diyos doon sa krus. Nung sinabi ni Abraham, God will provide. At dumating si Jesus Christ, that is God provide. Huwag nyo gagamitin sa pera po yan at sa alin bagay. When you say God is provide, siguraduhin nyo hindi po yan Genesis 22. Imbento nyo yung linya, hindi yan linya ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, God will provide, that is Jesus Christ. And God will provide a lamb. Pero pag sinabi ko, God will provide, pera yan, Pastor. That's a devilish teaching. Pero pag God will provide, hindi galing doon sa Genesis 22, okay na lang. Pwede na rin. Pero pag ang nasa isip nyo is Genesis 22, devilish teaching po yun. Na magpuprovide siya ng pera, hindi po yun. Jesus Christ po ang prophecy ng Genesis 22. Kaya mga kapatid, will you serve in the ministry in spite of? There are good reasons to leave the ministry. Anong good reasons? Sabi ng mananampalataya sa Tyre, please don't go. Sabi ng mga anak ni Philip the Evangelist, you will be persecuted. Sabi ni Agabus, you will be persecuted. Sabi ng mananampalataya sa Caesarea, don't go. Pero sabi ni Paul, I must go. I'll do it. Ito ang kalooban ng Diyos para sa akin. Wala nang magawa. Ito po yung verse 14. And since he would not be persuaded, we ceased and said, let the will of the Lord be done. Nung di na nila mapigilan, wala na tayong magawa. Tutuloy talaga siya dahil yun ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Let the will of the Lord be done. And then what happened? After this,
Days we got ready and went up to Jerusalem, and some of the disciples from Caesarea went with us, bringing us to the house of Nason of Cyprus, and many disciples with whom we should lodge. Mga kapatid, ulitin ko po ito. Kanina ko pa kayo kinukulit, pero ulitin ko pa rin. Will you follow the Lord, whatever it takes? O meron lang konting aberya, we don't want to do it. Konting hindrance, ayaw na natin tumuloy. Good reasons pa yung iba. Will we do it? Or we simply stop. Ayoko na, pastor. Alam niyo, kung pagod na kayo, kapagod na ako eh. Tagal ko na gusto mag-quit. Ang hirap na ministry. Kung nagko-commentan ng bawat isa sa bawat isa, mas maraming comment sa pastors and leaders. It's easy to quit. Madaling mag-quit. Mag-quit na ako. No, binibiro nila, ba't bumalik ka na lang sa divine grace? Parang advantage sa akin yun eh. Alam niyo bakit? Hindi ako preacher every Sunday. That's the easiest way. Dahil lang ko komenta nila, yung main preacher, hindi naman ako. It's easy to quit. Pero di ba natin gagawin ang ministry? Kung kalooban ng Diyos ang ministry na nakaatang para sa atin. Mga kapatid, siguro ito yung pwede natin gawin. Why don't we do our best? Pag-aralan natin, anong ministry meron ako? Why don't I improve it? It's not for us. It's for the glory of the Lord. Kaya lang minsan, as you move on, di naman kasi nauubos, di nauubos yung comment. Kahit po sa akin, di nauubos yung comment. Ang comment sa akin is, masyado daw mababa ang boses ko. Yun na yung problema ko naman. Paano ko tataas? Kailangan mo itaas ng konti yung boses mo kasi hindi ka naiintindihan minsan. Yan ang aking problema na isa. Di ko alam paano ko gagawin. Siguro kailangan kong bawasan yung tulog para tumaas ng konti yung pitch. Hindi ko po alam. That's difficult for me. Pero di matapos-tapos yun. Babat kailangan mong itaas yung tone. Paano ko kaya gagawin yung tone? I was born a baritone. Mula nung mag-choir ako ng high school, nakalagay ako sa lugar na bass. Nag-choir ako sa Divine Grace Bible Church. Ang role ko ay bass. Kaya minsan tinatanong ko, kailan kaya kami magiging melody? Meron na po kaming kanta na melody kami. May isang part. But mahirap po yun. But we have to find out how we can do it. Kayo din, may mga ministries po kayo. Di ba? Why don't we think, paano ko ma-improve yung ministry na meron sa akin? Paano ito gaganda na mas matutuwa ang Diyos at mga kapatiran sa pananampalataya? Paano ko mas mabibigyan ng glory ang Diyos? Kahit merong mga nagko-comment, merong mga kung ano-ano, alam niyo yun, how can it be better? Don't quit. Never give up. Good reasons to. Mga kapatid, alam niyo yun, bakit ko sinabi mga reminders na to? They're good reasons or reminders for Paul to quit. But Paul stands firm for the ministry. Mabubuting dahilan. Hindi naman masama yung dahilan, diba? They could do other ministries. Paul can go to Macedonia. Paul can go to Rome.
Pwede siyang pumunta sa Roma kahit hindi siya pumunta ng Jerusalem. Pero ang will ng Lord is for him to go to Jerusalem and be persecuted. Sabi niya, kung yan ang will ng Lord, let it be done. Sabi ng mga mananampalataya, wala na tayong magawa. Let the will of the Lord be done. Kaya habang nandito tayo mga kapatid, merong mga habang ministry na nakalob sa mga tao. Yung isang magaling na preacher, I think is 90 years old. Pastor Maramara is 71. Sabi niya sa akin, "Bot, di ko na kaya after 10 years." Parang gusto niya sabihin sa akin, kung iimbitahin mo ako, wag naman yung 81 na ako. Mas maaga-aga. But Robert Muggin, lagi paborito kong ginagamit si Robert. Robert Muggin died at 32. At ang tawag sa kanya is a great preacher. Si Spurgeon has all the reasons para mag-quit sa ministry. Yung asawa niya may sakit. Ang maganda, si Spurgeon ay may gout. Alam niya naman siguro, pag gout, di makalakad. Still, he preached. Ngayon, dadahilan natin yung rayuma natin. Pastor, may rayuma ako, hindi ako maka-church. Si Spurgeon may gout at mataba. But he preached. Meron siyang good reasons not to preach. Pwede sabihin, no, hindi na ako mag-preach. May gout ako. Dati may preacher, wala siyang leather shoes, hindi na nag-preach. So sabi siya na, tatanungin ng congregation, "Pastor, ba't di ka dumating? Inintay ka namin sa Sunday service." Hindi ako nagpunta ng church kasi wala akong leather shoes. Baka pwede rin yata ako mag-absent. Wala akong Amerikana, hindi ako makakapag-preach. They have good reasons, pero there are bad reasons. Good reason ba walang leather shoes? Walang leather shoes. Pwede naman siya mag-rubber shoes. Kung wala talaga. Kaya mga kapatid, ulitin ko lang to. Kumusta ang ating ministry? Will you continue? Or you all have the good reason to go back? At wag nang ituloy. Si Pablo nagtuloy. Mas mahirap sa kanya. Tayo, ang kapatid, tuloy. Let's stand on the promises of the Lord. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming dahilan para si Pablo ay mag-quit sa ministry or do other ministries. Lighter, walang hirap, walang difficulties sa buhay, pero niloob niyo na makakaranas siya ng persecution for him to preach the gospel in Rome. Pero yung daan is masyado mahirap para sa amin na makita. Pero iba ang inyong plano to preach the gospel in Rome sa mga sundalo. At sa iba pang mga tao na nandun sa lugar po ng Roma na binigyan niyo kay Pablo para makaulayaw at mabahagi ang inyong mga salita. Sa kanyang courage, ang aming Diyos, ginawa niya to for your honor and for your glory at para sa inyong kalooban. Ganon din nawa kami. Sa mga ministry na meron kami, nawa kami patuloy na maglingkod o magdagdag pa ng mga ministeryo at magawa po namin ang lahat ng ito para sa inyong kaluwalhatian at para sa inyong karangalan. Patnubayan kami, o aming Diyos, tulungan ang aming mga puso na kami maglilingkod sa inyo para sa inyong kaluwalhatian. At sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.